Okay, go! Pasok! Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po ng Lunes sa inyo lahat. Happy New Week. Ika-22 sa buwan ng Hulyo. Boses ng bayan para sa mamamayang Pilipino. Ito pong inyong lingkod, si Danny Mario, nagsasabing, ingat-ingat po kayong lahat, maya-maya uulan na. Paring Freddy, good morning! Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Baka kayo'y nagtataka, andito po tayo sa isa nating tahanan. Bukod po sa Margo TV Philippines, mga kaibigan, ay meron din tayong isa pang mapagkakatiwalaang tahanan, ang hashtag TNB8 TV. Yan, tugon ng bayan. Siyempre, pamana at pag-unlad ang sigaw ng bayan. Mga kaibigan, nasa boses ng bayan po kayo para sa mamamayang Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, kasama pa rin ang walang kakupas-kupas na Danny Balasador Mario. Good morning sa inyong lahat. Okay, pare Goy. Ano ang... Ayan, pare. Alright. Well, at pare Goy, ng mga Pinoy, natatalakayin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usapin tungkol sa pagkain at trabaho sa kanyang ikatlong State of the Nation Address, pare Goy, ngayon. Siyempre, kabilang dito ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, particular na ang bigas at asahod ng mga manggagawa. Ayon kay Senate President Francis Chingy Escudero, dahil natapos na ang kalahati ng termino ng Pangulo, tiyak na ibabahagi nito ang mga nagawa tungkol sa problema ng bansa at ang mga gagawin sa mga susunod na taon. Hati niyan dahil kalahati ito ng termino. Kalahati ano na nagawa kaugnay ng mga problema at ano pa ang gagawin sa susunod na mga taon. Yun ang sabi ni Escudero. First time na uupo si Escudero, kahanay ng Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez sa gagawing SONA. Mamaya, sa nakalipasan niyang 23 taon bilang mambabatas, hindi niya hinulaan o pinangunahan ang mga inaasahang tatalakayin ng Pangulo. Idinagdag ni Escudero na magbibigay na lamang siya ng komentaryo pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Sa tanong kung dapat i-anunsyo ng Pangulo sa SONA ang tungkol sa pagban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sinabi ni Escudero na walang maaaring magbawal sa Pangulo kung ano ang mga nais nitong ipahayag sa kanyang SONA. Para naman kay Senator Alan na Peter Cayetano, ang magandang SONA ay babalangkas ng isang matatag na infrastructure plan na mag-iiwan ng pangmatagalang pamana para sa mga Pilipino. Yun ang sinasabi ko, pamana ang ating kailangan, mga kaibigan. Arigoy, ano ang masasabi mo dito? Maganda yung maganda yung mga nakalatag o ilalatag na mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Siyempre, yan ang inaabangan ng milyon-milyon nating mga kabayan at inaabangan din yan, siyempre, ng mga oposisyon, ng mga kalaban sa politika. Inaabangan din yan. Sisilip sila ng butas dyan
kung ano ang pwede nilang magamit para wasakin yung momentum ng mga programa ng ating Pangulo para sa Pilipinas. Ito, sabi naman nga rito, pare, samanta, na nung nakaraan, ito, ulitin ko lang, na hindi umano, doon sa mga kalaban sa politika at yung sinasabing wasak na ang unity team dahil sa hindi sa bibigay ng statement ni Vice President Sara Duterte bilang ikalawang pinuno ng ating bansa na siya ay designated survivor. Maraming nag-ano diyan agam-agam bakit nagsalita nga ng designated survivor itong si Vice President Sara Duterte. Ano ang ibig sabihin? Kasi pag sinabing survivor, siya lang ang makaliligtas. Pero may salitang sa wikang Ingles, quote and quote, no man is an island. Kaya no man is an island. Pero hindi man sa pilitan ng pagdalo sa State of the Nation Address o SONA at prerogative ni Vice President Sara Duterte kung dadalo o hindi sa naturang okasyon ayon kay Speaker Martin Romualdez. No? Yan yung sinasabi noon. Subalit, pinaalala ni House Speaker Romualdez na ang State of the Nation Address o ang SONA ay hindi isang ordinaryong pagtitipon. Tama, hindi ito isang ordinaryong pagtitipon, kundi isang mahalagang sandali upang magkaisa, magtulungan ang mga leader ng bansa para isulong ang bansa. Ngayon, doon sa gagawin ngayon kung talagang matitiis ni VP Sara Duterte na talagang panindigan yung kanyang statement na designated survivor siya. Wala namang ito wala namang epekto to, pare. Walang epekto to sa politika lang, merong konting epekto yan. Pero sa mamamayan, sa sikmura ng mamamayan, hindi naman makatutulong yung pagdalo hindi nitong si Sara Duterte. Dahil nga sa mga nangyaring problema sa kanyang tungkulin bilang acting secretary ng Department of Education, na yan ay samutari, di ba? Yan ay mga samutari. So, parang for delikadesa, ayaw niya nang sumama ron dahil mukhang hindi magiging maganda ang tingin ng taong bayan sa kanya. Pero kung isa sa alang-alang nitong si Sara Duterte, yung kanyang sinumpaan, pare tumaas ito ng kamay Yes. Di ba? Ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng Holy Bible, ng banal na Biblia, at doon ay umusal ng panunumpa, pare. Kanyang tutupad sa kanyang tungkulin na naayon sa kanyang binigay sa kanya ng taong bayan. So, for delikadesa, dapat iwan niya muna yung issue pampolitika na nagkakaroon ng break-up yung unit team. Ang intindi niya, ako ay inihalal ng mahigit sa 30 milyon mga Pilipino na nagwala sa akin at ako inailuklok bilang Vice Presidente. Kailangan nandun ako. Kailangan matunghayan ko ang pagsasalita o pagtatalumpati ng Pangulo dahil kasama ako doon sa mga programang ilalatag para sa kaunlaran ng ating bansa, particular sa kapakanan ng ating milyon-milyon mga Pilipino. Ganun yung pare. Yes, dapat, Marigoy. Hindi naman, totoo naman yun, na hindi naman sa pilitan ang pagdalo. Subalit, Marigoy, kung ipapakita mo ang iyong pagiging isang serbisyo publiko o halagang dapat suporta kasi, Marigoy, ang pag-attend dyan, ang pagdalo, suporta. Yan, yun ang gusto nila, pare ko Ang gusto ko lang, pare, iparating sa kanila. Alam kong nakikinig, pare, sila sa atin. Dahil lahat na ipinapayo, pare, ay nagagawa nila ginagawa. Samantalang tayo lang ang nagbigay ng mga ganyang pananalita. Kung tutuusin, madali lang naman ang problema tungkol sa pangunahing bilihin, pare ko lalo na sa agri-products. Pare ko sa iba't ibang pahayagan at pinag-uusapan sa radyo at telebisyon ang tungkol sa pinakamayayaman sa bansang Pilipinas, pare ko. Diba, ang yayaman, pag nawala na sila sa mundo, anong mangyayari sa yaman nila?
Palasak na ang kasabihan niya na hindi mo naman madadala sa langit ang mga naipon mong mga kayamanan dito sa lupa. Hindi mo madadala. Kung hubad kang isinilang, hubad ka rin ang papanik sa kaharian ng ating Panginoon. Ganun yun, pare. Iiwan sa iyong pamilya, dapat yung sapat lang. Dahil pare, sobrang iiwanan mo sa iyong pamilya na maiiwan mo sa iyong paglisan. Pare ko, ang sobrang kayamanan, pare ko, ang siyang magdadala sa kanila sa kasamaan. Totoo yan. Totoo yun. Kung saan-saan. Nakakalimutan nila ang gusto ng ating Panginoon, dakilang may likha, na kailangan tumulong ka sa iyong kapwa. Dapat man ang iyong naipong kayamanan, dapat ang kalahati o mahigit kalahati niyan ay iyong ibabahagi sa iyong mamamayan. Ganito pare, di ba bakit mahal ang ating mga bilihin? Di ba ang sabi ng magsasaka, napakalaki ng aming puhunan dyan. Totoo yun. Paano nila maibebenta ng mura? Di ba? Minsan nga, pag talagang dagsa ang mga produkto, pare ko, sinasamantala pa ng mga mamamakyaw, ng mga middleman, binabara. So, ito pare ang masasabi ko, kung ang lahat ng mayayaman sa bansang Pilipinas ay magkaisa, pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pare ko, ito, pwede siguro tayong magpakabayani. Kailangan sigurong hindi naman tayo na sinasabing magiging bayani, kundi tumulong tayo. Dahil kapag tumulong tayo ng maayos sa ating magsasaka, baka masama tayo sa makabuluhang kasaysayan ng Pilipinas. Ituturing tayong bayani. Ganito, Barigoy, magkano ba ang magagastos sa pagsasaka? Sila mismo ang bumili ng binhi, Barigoy. Sila mismo bumili ng mga maitatanim ng ating magsasaka. Ibigay nila ng walang bayad. Kasi karamihan, pag nagbigay sila, ito, huhulugan nyo, may mga ganun kasing usapin yan. Ibigay ng libre dahil wala naman, sobra-sobra naman ang pera nila. Kapag ang magsasaka, pare, ay magtatanim ng libre, walang puhunan, kundi ang kanilang kapaguran lamang. Arigoy, ang aanihin nila ay pwede na lang ibenta ng 10 hanggang 15 pesos para 1 kilo ang bigas dahil wala silang puhunan, di ba? Ganon din sa mga gulay. Yung bang kumita lang sila bari ng sapat sa kanilang pangangailangan ay napakaganda na. Bakit hindi gawin ng ating pamahalaan yan? Si Pangulong Marcos, bari ko, alam naman natin na katakot-takot ang pera ng pamilyang yan. Bakit hindi nila gamitin sa pagtulong sa ating magsasaka? Unang-una kasing dapat nating tulungan ng ating mga magsasaka, Parigoy, dahil sa kanila lamang tayo makakakuha o makakabili ng mga dapat nating ihain sa ating hapagkainan. Yung Parigoy. Totoo yan, pare. Maganda yung binitawan mo, yung huling kataga mo na napakaraming pera ng pamilya Marcos, pare. Napakarami, sobra-sobra yan, pare. At ika nga, na meron pa nga sinasabi, nasa ibang bansa pa, nasa World Bank, International Monetary pa, pinaka-freeze pa ng mga kayamanan, no? Kung yan ay magagamit sa pang-agrikultura, pare, babalik ang ningning ng bansang Pilipinas sa buong Asia. Dahil ulitin natin, no? Pagdating sa pang-agrikultura ng mga panahon ng mga dekada 50, 60, ng mga naunang mga dekada at sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, pare, ang bansang Pilipinas ay number 1 sa Asia. Hindi na wag na lang sa buong mundo, sa buong Asia na lang. Kasi ang Asia, sinasabing natin, the biggest continent. Pinakamalaking kontinente ang Asia, kung saan nandiyan yung mga progresibo, mga mauunlad na bansa sa kasalukuyang henerasyon. Pero noong mga nakaraang dekada, pare, ang Pilipinas, pagdating sa pang-agrikultura, ay dinadayo ng mga Asian countries. Tayo ay pinupuntahan dito dahil
dito nila nakita na maraming mga Pilipinong mga nagtuturo karanasan sa pagtatanim, pang-agrikultura, dito sila nagpanday ng kanilang mga kaisipan, dito sila kumbaga naging training ground nila. Naging training ground nila ang Pilipinas sa usaping pagsasaka, sa pagtatanim. Ayan. Kaya nung mga naging matatalino, magagaling, mahuhusay dahil sa pagtuturo ng mga Pilipino, mga profesor, mga Pilipino, mga nagturo sa pagtatanim sa Asian country, pare. Sila ngayon, ano nangyari? Pagkatapos ng ilang dekada, pagkatapos ni Edralin Marcos, ni Presidente Edralin Marcos na matandang Marcos, ano na nangyari sa bansang Pilipinas? Nung araw, babalikan natin ang kasaysayan, baka hindi inabutan ng mga bagong henerasyon, yung mga ipinanganak ng dekada 80, 90, bago na ang kaisipan ng mga yan. Hindi na nila, sasabihin nila, noon yun. Pero ang purpose nito, Boses ng Bayan, ibalik natin yung kasaysayan para mamulat sila na ganito pala ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Babalik natin, kung sa kasalukuyan ngayon lahat halos bibil mo, kilo-kilo. Pare, puro dumadaan na sa kiluhan. May daya pa nga yung kiluhan. Ayan may mga daya pa yung mga kilo-kiluhan na yan. Nung araw, ang bili ng bigas, nung araw, namarko pare, naabot mo yan, namarko. Pare, diba? Namarko pa tayo nung araw Okay. So, nung ako inuutusan ng nanay ko nung araw, batang presko ko pare, doon ako nasulibol sa presko pare. Kaya batang presko ko. Pag inutusan ako ng nanay ko doon sa presko market, bibili ko ng bigas pare, ang bibigay lang sa akin ng nanay ko 50 centimos. Marami ng bigas. 50 centimos. Ang isang salop ng bigas pare ay 50 centimos. Yung isang salop na yun pare, tabi-tabi, hindi naman kami kalakasang kumain nung araw dahil maliliit pa yung kapatid ko. Abutin sa amin pare ng 3 hanggang 4 na araw. Yung isang salop na bigas pare, abutin yan. Tapos pang-agrikultura pa rin dahil ang fisheries pare ay bahagi yan ng Department of Agriculture pare. Ang isda nung araw hindi pinapansin niya mga galunggong, yung mga tamban-tamban na yan pare, yung mga sap-sap na yungin na yan, nakatumpok lang yan pare. Tumpok-tumpok lang yan, mabibili mo ng sentimo. So, maganda ang buhay nung araw. Maganda ang pamumuhay nung araw dahil sagana tayo sa bukirin. Pag sagana ang bukirin pare, masagana rin ang ani. Kaya mure, wala pang smuggler. Wala pang smuggler. Wala pa yung mga hoarders. Tanong iba ano ba talaga ibig sabihin ng hoarders? Ang hoarders simple lang business term yan kako Ang hoarders kako, yan yung bibili ng mura ang mga agri-products mula sa mga local farmers, no? Bibili nila yan ng mura. Binabarat nila yan. Pagkatapos, yan ay i-imbak. Meron silang imbakan. Meron mga tinatawag pang cooling facilities. Doon i-imbak yan. Kung mga ilang buwan yan, naka-imbak lang yan doon Pagkatapos, dahil na-compute, magagaling yan sa mathematics yung mga yan. Pagka pera na pag-uusapan, magagaling yan. Nakukompute nila na kapag ganitong papasok na ang bare months ang unang tinatarget dito pare. Katulad ngayon, next week, August na pare, fast approaching ang bare months. September. Pagpasok ng last week of August pare, titira na yung mga yan. Ilalabas na yung mga inimbak na biniling binarat yung mga local farmers. At doon ngayon, 10 times, 12 times, 15 times ang magiging presyo sa merkado. Siyempre, nagninegosyo yung mga vendors, yung manininda, kinakailangan magpatong din sila para tumubo yung kanilang punan dahil ang kanilang punan ay 5-6. Kasi nung araw, may Bombay na pare. May 5-6. Magiging 5-6 yan. Kaya nagpapatong-patong yung presyo. Ang nagdurusa ngayon, ang taong bayan, si Juan de la Cruz, particular, yun nasa laylayan ng lipunan. Yun ngayon na magsasaper. Dahil binili lang ng mga hoarders, ng mga smuggler, binili lang. Halimbawa, sinasabi nga namin ni Freddy Ver, 15 pesos lang. May 10 piso pa nga, bibili ng kilo ng sibuyas doon sa mga local farmers, yung mga agri-products. Pagkatapos, pag nabenta na yan, babawasin pa yung pinautang nila dahil nagle-lending Matatalino yan. Yung mga smuggler, may lending pa yan
may lending yan, nagpapautang, pautangin yung mga local farmers. Pag baon na, wala na magagawa. O akin na lahat ng inani mo, wala na magagawa eh. Ito para sa'yo. So kontrolado, monopolyo, yun po tinatawag na monopolyo ng mga oligarkong smugglers. Kaya nangyayari, ang magsasaper ang Pilipino. Pagkatapos ni Edralyn Marcos, ayan na po ang dumating. Magmula sa salup-salup na kilo ng bigas, ay naging kilo-kilo na po. Kinilo na ang bigas at ngayon ang isang kilo ng bigas ay umaabot na ng 60 pesos. Yes. Ano ngayon ang sasabihin nyo? Noon yun. Tapos na yun eh. Hindi natin dapat kalimutan yon. Kaya, ayon ako pare sa sinabi mo, sa sangkaterbang pera ng mga Marcoses pare, ng pamilya Marcos, talagang gusto nilang matupad ito mga programa, propagandang ipinalalabas nila sa social media, particular yung mga ipinalalabas ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa pang-agrikultura, sa Department of Agriculture, sa Department of Agrarian Reform. Gawin ninyo, gamitin nyo yung pera. Tama yung sinasabi mo, parang Freddy, ibigyan nyo ng libre, ng pananim, ng butil, yung mga seedlings, para makapagtanim ng maayos, ng payapa ang isip, katawan lang at lakas ang gagamitin ng mga magsasaka, makapagtatanim ng maayos yan. At tinitiyak natin, 3 to 4 months, aani ng masagana sa agri-products ng ating mga local farmers. Kung gagawin ninyo. Pero kung yan ay propaganda lang at yan ay litanya lang, walang mangyayari. Ganun at ganun pa rin ang kasaysayan ng ating bansa. Pare. Isang beses lang pare gawin nila yan. Kasi pare ko, siyempre, sa magsasaka. Pagkatapos ito siyempre alam nyo kung gaano na karami ang inyong ititira para gagawin yung binhi. Sila nila saka na rin pare ang magtitira kung ano ang kanila itatanim sa sunod na panahon. Kaya pare ko, kahit isang beses lang nilang gawin pare ko yan. Yung wala uhuna ng ating magsasaka kundi ang kanilang pagod lamang. Pare ko, babalik tayo. Hindi na naman pare, si Pangulong Marcos ang dapat gumawa niyan. Kundi pakiusapan niya pare, ang lahat ng mayayaman dyan. Pare Goy. Lahat ng mayayaman. Pare Goy, iano niya. Mahirap nga pare. Ang mahirap nga pare, maraming mayayaman. Katulad mamaya pare. Katulad mamaya, isa-isang darating yung mayayaman doon sa House of the Representatives, doon sa Kongreso. Darating yung mga mayayaman dahil ayon sa balita pare, 2,000 mga bisita ang dadalo at makikinig sa ikatlong SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayayaman yan, mga elite yan, nasa mataas na antas ng pamumuhay yung mga dadalo na yan. Tignan mo pare, tignan mo kung paano maging magarbo yung mayayaman. Ito hindi naman ginusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang kailangan para maging somebody tayo. Ano ibig sabihin ng somebody? Para maging sikat tayo sa ibang bansa. Ito kami pag nag-State of the Nation Address. Pare, isipin mo, mayayaman na yan pare. Marami naghihirap ang manonood. Iba nga makikinood lang eh. Iba walang load, gustong manood eh. Para mapanood na yung sasabihin ng pare, nag-arkila, kumausap ng catering pare. Catering, yung mag-ayos ng pagkain nila. Abay, ang gagastusin pare, 20 million. Doon pa lang sa pagkain na yun, 20 million na pare, ang gagastusin. Pagkatapos, hindi naman nila ano naman yung mga sosyal tusok-tusok lang yan. Tusok. Hayahay ang buhay ng caterer. Yung nakakontrata na catering dyan, hayahay ng boss. Pero itong issue, mga dadalo yan at mga papalakpak yan, mga magtataas pa ng sisigaw-sigaw pa yaman. Mayayaman yan. Karamihan dyan pare, yung mga kalyado sa Kongreso, yung mga kinatawan pare, yung mga mambabatas. Mayayaman yan pare. Ngayon, kung talagang gusto nila na maging kaisa sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsusulong ng mataas na antas ng ating pang-agrikultura pare, huwag niyong isipin yung inyong pork barrel. Lahat ng kongresista, hinahamon namin ni Paring Freddy Velez. Kung talagang gusto niyo matulungan ang bansang Pilipinas na makaahon at muling kilalanin tayo sa pang-agrikultura, huwag ninyo munang pag-interesan ng kaban ng bayan. Yung 6.7 trillion na annual budget na
pinag-debatehan ninyo, pinag-aksayahan ninyo ng panahon, present kayo lahat, dahil pondo ng bayan ng pag-uusapan, yan 6.7 trillion na yan na annual budget for the year 2025, wag ninyong pag-interesan yung mga singit-singit sa mga ahensya ng gobyerno para maging pork barrel. Kung talagang gusto nyo, lahat yan, ilagay muna natin sa pang-agrikultura. Tignan mo pag hindi tayo umasenso. Magsakripisyo muna kayo, mga hudas kayo, mga congressman. Kayo mga kinatawan, mambabatas pa naman kayo. Ang kaalaman ninyo, kadalubhasaan ninyo sa batas ay nagagamit nyo para linlangin ang mamamayang Pilipino. Linlangin ang milyon-milyong mga Pilipino. Para sa inyong interes na makamkam ninyo ang pera ng bayan. Kung talagang sinasabi nga ni Paring Freddy Velez, hindi lang si Bongbong Marcos ang dapat dito. Although siya ang Pangulo ng ating bansa, yung mga mambabatas natin, yung kulang-kulang 300 na mga congressman, kinatawan, mambabatas sa Kongreso, at yung 24 na mga senador, huwag niyo munang pag-interesan yung pondo ng bayan sa pamamagitan ng pork barrel. Ilagay ninyo, bantayan nyo ang Department of Agriculture at ang Department of Agrarian Reform. Yan dalawang ahensya na yan, bantayan ninyo. Bakit? Yung Department of Agrarian Reform na ang lupa, mga bukirin, na mga ilalaan o i-award o ibibigay para sa mga magsasaka para makapagtanim ng maayos, wag ninyong ibenta sa mga bossing ng mga Chinese, ng mga sindikato, ng Pogo. Wag niyo ibenta ron. At yung Department of Agriculture, tanggalin niyo yung mga smuggler dyan at pakilusin niyo ng maayos na naaayon sa prinsipyo na dapat tuntungan ng bawat namamahala dyan para matutukan yung problema at mapaunlad ang pagsasaka ng mga magsasaka. Yes, pare Goy. Wala na. Patay na ang smuggler, pare, dyan. Kumbaga sa isaw na ang mga smuggler dyan, pare Goy. Kapag ginawa ng ating pamahalaan yan, ng lahat ng mamayang mayayaman sa Pilipinas, kapag ginawa nila yan, at sila mismo pare ang magbibigay. Huwag nila nilagay sa mga ahensya na eto, bibigay ko. Pare, nila lahat ang magsasaka. Isa-isa nila ang papupuntahan sa isang lugar. Sila mismo ang magbibigay isa-isa. At maging maayos ang pamimigay para sa magsasaka, pare Goy. Isang ang gagawin yan. Yan ay magiging kasaysayan na ng buong mundo, pare Goy. Wala yan. Kababait, pare Goy. Bibigyan, talagang binigyan ng solusyon, pare, ang problema ng ating magsasaka, pare Goy. Napakaganda niyan. Imagine mo, pare Goy, sila Bongbong Marcos, nasaan ay ang mga kaalyado na doon, pare Goy, sa isang maaliwalas na lugar ng sakahan, isa-isang binibigyan, pare Goy, ng pare Goy, hindi mo pwedeng ibibigay mo yung cash na yun, kundi cheque, pare Goy, direct, pare Goy, sila sa bangko, makukuha nila ang kanilang wala na, ano pang ikakatwiran na magsasaka pag sa oras ng anihan, na may ginasto sila, wala, pare Goy. Kaya ang ating bigas, halimbawa na lang sa bigas, pare, pag-harvest na ng palay, ang bigas, pare, ay magiging baka 10 piso na lang, pare Goy, yan. Pwede, pare. Pwede mangyari yun. Basta wag lang pag-iinteresan dahil yung iba riyan, pare, kaya sinasabi natin mawawala yung smugglers pagka ganon. Hindi papayag mga smugglers. Ang gagaling ng utak niya, may nagda-divert agad yan, pare. May mga plan A, plan B, plan C ang mga yan Dahil, halimbawa, senador, may tatakbo senador. Senador Freddy Velez, Congressman Danny Mario. Ay matatalino kayo, magaling kayo sa batas Ako, smuggler ako. Financer ako ng kandidatura mo. Ikaw, pupundahan kita, national ang takbo mo, national ka, senador ka, pupundahan kita 1 bilyon. Kung kulang pa yan, tawag ka lang sa akin. O ikaw naman, ikaw Freddy Velez, senador ang takbo mo, 1 bilyon sa'yo, partial yan. Pag kinapos ka, dadagdagan ko pa yan. Dahil magaling ka Magaling kang sa batas magaling ka, may karisma ka papanalo kita. O ikaw naman, Congressman Danny Mario, dadagdagan ko pondo mo, 1 bilyon ka dahil malaki distrito mo. O ito basta pagdating ng panahon, alam nyo na, hindi naman ako maniningil ng pera ko, kundi proteksyon ng aking negosyo dahil smuggler ako. Smuggling operation ang ginagawa namin. O kailangan
pagka yung akin na mga kalakal na galing sa ibang bansa, darating dito sa bansa, sarado mata nyo, sarado bibig nyo, sarado tenga nyo. Pagkatapos, tawagan niyo yung commissioner sa Bureau of Customs, tawagan niyo yung mga opisyal doon na yung aking mga kontrabando ay mga good product. Ha? O ganun lang usan. O sige, mananalo ka. Wala kang gagawin, kundi kumaway-kaway lang at tumawa sa taong bayan. Maghagag ka, yumakap-yakap ka. Sigurado ka, ako bahala sa COMELEC. Yan. Ganun, pare. Ngayon, pare, kung yung sinasabi mo mga ahensya ng gobyerno, ay naisisingit yung pondo, naisisingit. Marami pare ngayon mga programa, pare, na maisisingit doon sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno, pare. Una na yung sa pang-agrikultura, sa Department of Agriculture, pare. Department of Agrarian Reform. Tapos sa Department of Education, sa Department of Health, pare. Edukasyon at kalusugan, di ba, pare? Sa DPWH, ng teteng, pare. Diyan, malaki. Malaki yan ng singit-singit yan. Sa Department of Public Highways. Kasi sabi ka ng taong bayan, bakit ganun? Kagagawa lang ng karsada namin nung nakaraan taon, titibagin na naman. Bakit dito sa lugar namin, buong-buo pa yung kalsada, titibagin na naman? Samantalang doon sa kabilang baryo, walang karsada, nalulubog sa putik at tapusali yung mga tao ron. Bakit hindi ginagawa? Itong magandang kalsada, tinitibag na. Kasi po, doon ay may nakasingit na pondo mula sa national budget. Doon sa 6.7 trillion yan, tinapyas-tapyas yan at nilagay dyan sa Department of Public Highways. Kinakailangan, itong mga nag-aproba, mga congressman at mga senador, ay kailangan makinabang dyan. May taktang panahon yan. Tibagin mo na, buo pa ho! Sira na yan! Hindi ho, bupe. Hindi, sira na yan. Umpisahan nyo ng tabig ka. Bakit? May mga porsyento. May mga komisyon. Ayan po yung naging problema natin. Diyan sa pang-agrikultura, ang daming binabalandra katulad nito. Ang programang Presidential Assistance for Farmers. Pare Fisher folks and families na laan para sa lahat na magsasaka. Lahat, pare, in general. Ibig sabihin, nationwide, buong bansa, walang pipiliin lugar. Kasi sinabi, lahat na magsasaka at mangingisda. Yung magsasaka sa bukid, sa lupa. Yun naman mangingisda sa dagat. Yung mangingisda sa buong bansa ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Ang bigat ng mga litanyang binibitawan dito ni House Speaker Martin Romualdez. Pare, lahat ng magsasaka at mangingisda sa buong bansa ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Yan ang sinasabing pinagmamalaki ni House Speaker Martin Romualdez. Sa harap ng mga agricultural workers, sa harap ng mga agricultural workers na binisita nila sa bawat lugar dito sa bansang Pilipinas. Yan ay sa kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos na makapagsulong ng maayos na programa para sa pang-agrikultura. Sa naturang mga pagpupulong, ay makakatulong naman daw po ang pamamahagi ng Pangulong Bongbong Marcos at ng House Leader ng tulong pinansyal na tigsa 10,000 pisong benepisyaryo ng programa na labis na naapektuhan ng El Nino at hirap mataas na presyo ng mga bilihin. Tiniyak ni House Speaker Romualdez sa Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na susuportahan ng Kamara. Mabigat to pare, patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga makabagong programa ng tutugon sa mga pangangailangan ng Pilipino. Yun ang sinasabi natin kanina pare, na kung ang mga babatas, Kamara, House of the Representative, Kongreso pare, tahanan ng mga mambabatas, ng mga kinatawan sa bawat distrito sa Pilipinas. Kung, eto na po sinasabi ni House Speaker to, susuportahan ng Kamara. O ngayon, dapat ito lang, susuportahan ng Kamara. Kung nasa puso ninyo, mga congressmen, mga senador, kung susuportahan nyo talaga yung programa na ito, ay walang imposible. Walang imposible na matutupad ito at tayo ay muling aangat doon sa hagdanan ng tagumpay at tayo makakaungos sa kahirapan ng ating pag-agrikultura at makakarating tayo muli doon sa tuktok ng ating tagumpay. Kung nanamnamin ninyo yung sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez na susuporta ang Kamara. Good morning po mga congressman, mga kinatawan sa Kongreso. Ang klaseng suporta. Kasi pare yung suporta naman yung aakbayan lang nila o tutulungan namin kayo. Pambobola yun, volatil yun pare, ganun. Volatil. Yung 1,000 pare na binibigay
Yung ba ay nakatulong yun, 10,000 para sa pangkain ng magsasaka. Pero hindi para makabili ng binhi, makabili ng mga seeds na kanilang itatanim. Kulang kung tutusin pa pare kay kulang pa yung 10,000 pangkain sa loob ng isang buwan. Tama ka dyan, pare. Dahil yung 10,000 na yan, pare, yung 10,000 na yan, hindi abutin ng ano yan, kalating buwan, ubos yan. Sa matipid pa yun, ha? Matipid pa yung pamilya na magsasaka. Tama yung sinasabi mo. Ang issue rito, yung totoong suporta. Ang issue dito, pare, yung totoo, makatwiran, na ayuda para sa magsasaka para makapagtanim ng maayos. Ito, 10,000 nito. Okay to, mapakinggan mo. Pero napakabilis gastos yun sa mahal nga ng mga bilhin. Ito ay para lang may ilaman sa tikmurang pamilya. Ang pinag-uusapan po, yung pagtatanim. Yung maayos, yung pagtatanim na nandyan nakasuporta ang gobyerno. Yun ang issue rito, pare. Totoo pare ko. Yun ang kailangan. Bigyan nyo ng pangtanim. Hindi pera. Yung pera, 10,000, okay lang yan dahil panggastos nila. Pero hindi nga sasapat yun. Dahil siyempre, buwan ang pagtatanim sa palay na lang. Ilang buwan? 3 buwan. O mahigit bago ma-harvest mo yan. Susubaybayan nila yan. Ganun. Mga lingkod bayan kong pinakamamahal. Yan po ang gagawin ninyo. Yan ang dapat natin ngayong SONA, mamaya sa SONA ni Pangulo ay dapat makakapagbigay tayo ng mensahe na yun ang kailangan lahat ng mga sa 10 mayayaman na nailalathala nating madalas sa periodiko na pag-uusapan sa radyo at telebisyon, kasama na dyan of course ang San Miguel Corporation, kasama ang mga Ayala families, kasama ang Villar families, yan kasama yan pare Goy. Mag-ambag-ambag kayo. Yan nga lang sa pagkain 20 million Kung yan naibigay nyo, naibili nyo ng binhi para sa magsasaka, napakalaking bagay na yan. O hindi ba? Totoo yun. Kaya nga, ayun nga ang aabangan ng taong bayan. Ano yung isa o dalawa lang. Kasi sa dami ng mga programa, katulad ng maraming SONA hindi namang mga natupad pare. Ilan lang natupad. Dito pare, tutok tayo doon sa pang-agrikultura. Napakaganda ng issue mo na ito, ng binuksang issue. Yung pang-agrikultura, dahil yan ang ilalaman sa sikmura ng bawat Pilipino. Ngayon, ang tanong ngayon dyan pare, siyempre, nandiyan na yung programa pang-agrikultura. Ang gusto kong mabigyan ng atensyon ngayon, yung isang batas na gustong maipasa nitong si Robin Hood Padilla. Pare, sa totoo lang bad boy image to Maraming ring kapalpakan nito sa kanyang Senado, di ba pare? Dahil number 1 na senador to, nag-number 1 ng bad boy. Okay lang 'yun, nagustuhan siya, inidulo siya ng milyong Pilipino. Ang gusto ko rito pare, yung isinusulong niya na anti-political bill. Okay. Yung anti-political bill pare, isang katugunan nito, isang kasagutan nito doon sa ating issue ngayon, diyan sa budget ng ating bansa para maituon diyan sa pang-agrikultura. Kung sa pamamagitan ng magandang panukalang ito ni Robin Hood Padilla, ni Robin Bad Boy Padilla na sinasabing pakain-kain lang sa Senado habang merong Senate hearing. Yun pala, meron din palang magandang meron din palang magandang naiisip para sa kapakanan ng ating bayan. Yung anti-political dynasty. Ano yan, pare? Pag sinabing anti-political dynasty, pare, wala nang tatakbo ng higit pa sa isang pamilya. Pare, wala nang tatakbo ng higit pa sa isang politiko sa isang pamilya. Kasi nung araw ganun pare, nung mga dekada 40, 50, 60 pare. Wala namang dynasty pare. Ang mga nahalal na mga mambabata sa Senado, mga assemblyman pare, ay isa lang bawat
Isa lang bawat region. Isa lang, pare. Isa lang bawat. Kaya maganda, pare, pag nag-isip sila ng programa, pare, puro talaga sa kapakanan ng mamamayan ang nabibigyan. Kaya nga maganda ang pamumuhay nung araw kaysa sa kasalukuyan. Ngayon, kapag hindi yan nabuwag, dapat magkaroon ng buwang yan no, sa Kongreso, no, na dapat namnamin ninyo na mayroong isang bad boy na nagsusulong ng anti-political dynasty. Dahil mula po na sumulpot ang dynastiya o angkan o pamilyang politika, nagkahirap-hirap na ang ating bansa. Bakit? Ang ini-interest po kasi ng mga pamilyang politiko, ng mga traditional politician, ay yung kanilang vested interest na manatili sila sa kapangyarihan at pagpasasaan nila at maibulsa ang kaban ng bayan. Yun po naisip nila. Kaya wala po tayong pag-unlad. Magmula noong dekada 70 hanggang sa kasalukuyan, wala nang pag-unlad ang Pilipinas dahil ang pondo ng bayan ay pinagpapasasaan ng mga ating lingkod bayan na sinasabing serbisyo publiko na siyang inaasahan ng taong bayan na kakalinga sa kakalinga para sa kapakanan ng mamayan ay sila pa ang nag-iinteres sa pondo ng bayan. Kung yan ay mangyayari, pare, yung iniisip natin sa pang-agrikultura na yan, simple-simple yan, pare. Para lang matulungan mo yung ating mga local, kahit pa sabihin natin na 1 trilyon ponduan mo na 1 trilyon ng ating mga local farmers pag hindi gumanda. Mga bukirin. Pagkatapos tutukan ng Department of Agrarian Reform yung mga lupain na talagang intended for farming, pare, na hindi kailangan maibenta sa mga dayuhan, sa Chinese, sa Taiwanese, o sino-sino mga dayuhan na pagtatayuan lang ng mga taguan ng mga kriminal. Yan ang dapat. Pare, pag hindi pare, sa bago magtapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, pare, sa 2028, masagana Pilipinas. Totoo, yung bagong Pilipinas. Yung kanilang kampanya na bagong Pilipinas, ayan na, dumating na sa pamamagitan ng liderato, nagtulong-tulong ang Kongreso, ang Senado, at yung 3 branches of government, ang judicial, the legislative, and the executive body. Nagkatulong-tulong na para maiahon sa kahirapan ang Pilipinas at muling mag-number 1 sa buong kontinente ng Asia. Kaya yun, pare. Kaya. Yes, pare Goy. Totoo yan, pare Goy. Tama talaga yan. Kaya dapat ngayon pa lang gumising na silang lahat. At doon naman, guys, at yun yung sinasabi mong political dynasty. Nung araw kasi, pare, ang mga politiko ay talagang pumasok sa politika para magserbisyo. Totoo yun. Pare, nung kalaunan, na kapag meron paring siguro meron mga ilang politiko dyan na ito pwede palang gawa ng nung mapasukan pa rin ng espiritu ng demonyo. Pwede magkaman ng sarapi dito. Kaya doon nagkawatak-watak ang kaisipan ng politiko. Pang-umbong na ang ginagawa. Kaya meron na mga nakaisip siguro na para dito, katulad na lang, halimbawa, sa isang lalawigan, dapat siguro ang mamumuno rito isang pamilya lamang para walang kumontra sa ating proyekto. Ganun pare, doon nag-umpisa yan. Sa ating pananampalataya, doon nag-umpisa yung political dynasty. Noon, yun, kumbaga sa umunlad ang bayan, merong bayan na umunlad dahil isang pamilya lang ang nagmamaneho sa isang lawigan, sa isang bayan, umunlad. Yun na nag-umpisa. Yun, nakita nila, maganda pala. Maganda pala kung isang pamilya lang ang gaganap. Subalit pare, pagkatapos noon, isang pamilya na naman ang pumasok na ang kanyang layunin ay magkamkam ng kayamanan. Doon pare nagsimula. Nasira ang sinasabing political dynasty. Naging bulok ang kalakaran ng political dynasty. Kaya ngayon, yan dapat talaga hanggat hindi matututo ang tao, buwagin. Tanggalin, pare Goy, ang political dynasty dahil hindi pare umusad ng maganda. Yan, pare Goy.
Siyempre, pangarap ni Jo Maria Apolinar, nanonood sa atin ngayon sa Santa Rosa, Laguna, si Jo Maria Apolinar. Pangarap ni Jo Maria Apolinar yan na maging maayos ang ating bansa sa pamamagitan ng maayos at sinsirong pamumuno ng ating mga leader ng ating mga bansa. Kaya pare, i-post niyo sa Facebook, Instagram, Twitter na ang solusyon, tanging solusyon sa ating kahirapan sa pagtaas ng mga presyo ay ang pagbigay ng libreng pananim sa lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Pare, dyan sa Santa Rosa, Laguna, nung natatanda ko, nung ako'y delegado ng lalawigan ng Bulacan, pare. Isa ako sa delegasyon ng Bulacan nung ako'y senior scout, pare. At kami ay dyan nagkaroon ng First Asia Pacific Regional Jamboree sa tuktok ng Mount Makiling, sa bundok ng Makiling. At dyan kami unang lumanding sa Santa Rosa, Laguna. Yung trend dyan, Minto sa may malapit sa Santa Rosa, Laguna. Nakita ko nung araw talaga, ang ganda ng bukirin, pare. Ang ganda ng bukirin dyan sa Santa Rosa, Laguna, pare. Gulay, iba't ibang klase ng gulay, yung mga palay, mga ginunto ang butil ng palay. Ang ganda, pare. Kaya tatanong ko kay Jo Maria Apolinar Jo Maria Apolinar, may natatanaw pa bang bukid o palayan o taniman ng mga gulay diyan sa Santa Rosa, Laguna? Paki-shoutout mo nga, Jo Maria Apolinar. Kasi biro mo, ang edad ko nung panahon na yon ay ako ay 14 anyos. 15 anyos ako nung pare. Kaya pag nakikita ko yung Mount Makiling na yan, pag ako yung umuwi dyan sa Batangas, pare, ay ako'y kinikilabutan sapagkat minsan ay naging bahagi ako sa pagtatanim ng mga puno dyan sa bundok ng Makiling. Wala ko, natira na ng mga illegal loggers. Ngayon, nung pare talaga, nung araw para talaga pare, kaya ito sa Department of Education, tawagan natin yung newly appointed DepEd Secretary na si Senador Sani Angara. Now, ngayon, ikaw na ngayon ang mamumuno sa ahensya ng edukasyon natin sa DepEd, no? At ang masakit dito pare, ang hindi maganda sa nung araw ng panunungkulan ni Sani Angara ay siya naman pare na nag-resign naman yung limang matataas na namumuno o yung 5 DepEd ranking officials nag-resign. So itong mga nag-resign na ito pare ay mga appointed ni Vice President Sara Duterte na dating acting secretary ng DepEd, Sara Duterte. Mga nag-resign. Ibig sabihin yung kanilang loyalty na kay Sara. Pero itong mga nag-resign ito, kung makita ko ito, pare, pagbababatukan ko ito, tatadyakan ko ito mga ito. Sisipahin ko ito, malublob ito sa mga Isipin mo, 2 taon halos, 2 taon na naging acting secretary si Sara Duterte. Andiyan kayo, kasama kayo ni Sara Duterte. Wala kayong, hindi namin alam kung ano mga pinagkagagawa nyo riyan dahil maraming mga paaralan na may mga problema. Katulad dito pare, nag-resign si Michael Poa. Chinese to pare, Michael Poa na siyang Department of Education Undersecretary and Chief of Staff. Nag-resign to noong July 15 pare. Tapos, sumunod, nag-resign si DepEd Undersecretary for Administration Nolasco Mempin. Matatalino to, mga dekalibring official to. Tapos sumunod, si DepEd Assistant Secretary for Procurement. Dito, nangangate ko pagka narinig yung procurement. Naalala ko yung mga sabwatan ng panahon ni Duterte, pare, yung sa COVID-19. Ayan, si DepEd Assistant Secretary for Procurement, Reynold Munzayak. Pare. Tapos nag-resign din si Department of Education Assistant Secretary for Administration, Noel Baluyan. Ayan. At yung ikalima ay nag-resign din si DepEd Assistant Secretary Sunshine Paharda. Ito yung 5 appointed 5 ranking officials ng DepEd. Pero ang sinasabi kong por delikadesa, dapat tinapos muna niyo ng maayos yung enrollment.
yung pasukan. So, talagang kayo dedicated, sincere kayo na kasama kayo sa serbisyo publiko. Hindi yung bago na yung Deputy Secretary parang sa tingin ko gusto niyo nung i-paralyze parang gusto niyo i-demoralize yung Department of Education na inupuan nitong si Sani Angara. Kasi sabay-sabay kayo. Yung mahalagang departamento ay binakante ninyo at nagsipag-resign kayo. Tama yon, loyalty kay Vice President Sara Duterte. Okay yon. Pero naman milyon-milyong mga estudyante ang nangangailangan ng inyong matatalinong pag-iisip para sa ikagaganda ng edukasyon sa ating bansa. Kulelat na nga ang Pilipinas Kulelat na pagdating sa sa edukasyon, kulelat na lalo pa tayo makukulelat dahil may mga leader tayong ganito na ang utak ay utak taho. Matatalino pero utak taho. Parang kumain ka pa rin ng ampaw. Ang ganda tignan ng ampaw pero hangin lang ang laman ng ampaw. Para yung chicharon pare, ang sarap-sarap, pero hangin ang laman. Ganun mga nasa isipan ng mga ito. Dapat para pagpapakita ninyo na kayo'y mga Pilipino, na kayo'y nagmamahal sa mga estudyante, kayo'y nagmamalasakit para sa edukasyon ng ating bansa dahil sinasabi, ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Palasak na yan. Masyado ng basang-basa yung kataga na yan, binitawan sa atin ng ating pambansang bayani si Jose Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, paano magiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan, mga estudyante, kung bigla ninyo iiwanan ng inyong mga posisyon at pababayaan nyo yung bagong luklok na kalihim ng edukasyon. Dapat tinulungan nyo pagpapakita ng simpatiya, pagpapakita ng puwersa para maiangat ang ating edukasyon. Hindi. Nagsipag-resign kayo. Sinweldohan kayo sa mahigit 2 taon ng pera ng gobyerno. Nagpasasa kayo doon sa sweldo ninyo. Ang tataas na mga sweldo ninyo. Ano ba mga pinaggagawa nyo? Maraming mga eskwelahan giba-giba. Maraming mga pangangailangan ng mga guro. Mga problema ng mga teacher, guro na hindi na-aksyonan. Ano mga pinaggagawa ninyo? 5 ranking officials pa naman kayo. Ma'am, patukan ko kayo talaga kayo. Paano ngayon? Isa sa programa ng Pangulong Bongbong Marcos. Edukasyon, pare. Isa yan. Sa programa ni Bongbong Marcos sa kanyang zona. Baka wala namang nagawa, pare. Hamon na silang lumayas. Hindi yung pare. Ang sinasabi kong issue, for delikadesa naman. Yes. Kung kailan paupo na yung bagong kalihim ng Department of Education na tinanggap ni Senator Sani Angara, ay siya naman napagre-resign. Sabay-sabay, pare. 5 ranking officials. Ang ibig sabihin to, hayaan nyo na yan. Parang ganun Alis na tayo dyan. Alis kayo dyan. Hayaan nyo yan. Mag-isip siya ng mga paraan. Hindi nyo alam. Prepared ito. Matalinong mambabatas ito si Sani Escudero at hindi kayang paikutin. At umaasa tayo na sa pamamagitan nitong si Sani Angara na ngayon ay kalihim ng Department of Education, makagagawa siya ng mga hakbang na programa para sa kaunlaran ng edukasyon sa ating bansa nang hindi kulelat. Kulelat nga Pilipinas kulelat tayo di ba pare? Kulelat ito yan. Ay nako. Talaga. Sana mamaya pakinggan natin ang sona ng Pangulo. Sana makakaroon tayo ng talagang mga ultimo solusyon para sa ating agricultural products. Pare Goy, ang illegal gambling tuloy na tuloy pa rin, pare Goy. Saan? Kahit pa rin, pare, sa gitnang Luzon, sa Central Luzon, pare ko ano daw, talagang inutos na ng Regional Director Jose Hidalgo, Brigadier General, pare na talagang tanggalin na, supuin na ang sugal. Totoo naman kayo. Baka pare ko ito talagang kung baka sa hocus-pocus lang dahil sa kabila pare ng kanyang mga direktor. Ayon pare sa ating mga bubuit doon sa Central Luzon ay patuloy pa rin. Pare ko ang ibang uri ng sugal na talagang laganap sa 6 na lalawigan sa Central Luzon, pare Goy. Ito pare, ibinunyag ng aking mapagkakatiwalaang source na ang wetting, isang popular na laro
na illegal na numero pare ay nananatiling talamak sa Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija o Manuparigoy. Pero sa Aurora, ewan ko wala daw lumabas na report sa lugar na yun. Magaling ano doon, provincial government doon, tsaka local government, pagka ganun, pag walang legal. Ng aking lagalag, kaya wala. Kasi baka umasa lang siya na mabigyan siya ng report pero walang ibinigay na report. Ganun. Okay. Ang pagkaganap daw pare ko ng illegal sugal sa buong rehiyon, Central Luzon o Region 3, ay nagdudulot pa rin ng pangamba sa mga mamamayan sa mga nasabing lugar dahil nahuhumaling nga ng gusto ang mga kabataan. Pasukan na naman parigoy. Baka ang pag-aaral ng mga ito parigoy. Ang mga sugal na laganap, ang mga bukis na gamit ang small town lottery upang itago ang kanilang mga aktibidad. Bukod pa rin sa wedding, ay parang kabuti rin parang lumabas. Parigoy, ang mga akala ko'y wala na ito. Pero meron pa rin pala, parigoy, meron pa rin pala. Sus Mario Joseph. Hindi mawala yung pare. Laro ng ano yan sugal ng Pilipino. Tinuro ng Pilipino dyan Video Carrera? Meron pa rin. Diyan may video karera pa, pare. Lumagal. Video karera pa rin. Video karera. Tapos, sugal, pare, kung saan-saan sugal. Sa perya, pare, hindi pa rin nasa wata sa perya. Lagana pa rin. Okay, pare, puntuhan natin yan. Bigyan natin ng opinion at komentaryo ng balita mo na yan, pare. Bakit ganun? Okay. Okay, ganito yan pare. Parang politika rin Parang politika rin ng nandiyan kasi may politika pa rin diyan Siyempre, pagka ikaw ay magbubukas ng illegal na sugal sa isang lugar, sabi mo, Central Luzon, okay, yung regional director nga ang nagbigay ng utos pare. Pare, walang nagagawa yan pagka yung governor at saka yung mayor ng bayan. Walang magagawa yan, pare. Kasi may kapangyarihan ang local government, pare, na magluklok ng opisyal ng bawat bayan o lalawigan. Tama ako mali. Meron silang kapangyarihan. Okay. So, yung kapangyarihan na yun ay nagagamit ng mga local officials, pare, para dun sa kanilang pansariling interes. Ano yung sariling interes? Magkamal ng pera. Kasi pare, malaki ang napapakinabangan ng mga opisyal sa lokal na pamahalaan diyan sa mga gambling lords. At nakikinabang din yung mga nasa nasyonal. Yan pare yan Parang domino effect yan Pag nakinabang kayo, kailangan makinabang kami. Ganun yan pare. Ganun kasimple yan. Dahil malapit ng election 2025, kailangan masuportahan ko yung partidong kinaanibang ko. Anong suporta gagawin ko? Kailangan meron akong malakas na makinarya. Saan ako kukuha ng panggastos na makinarya? Ang pagpapalakas ng isang makinarya, pare, ay pwedeng pakinabangan yung mga intelihensya na galing sa sugal. Yan pare, nagagamit yan pare. Dirty money yan pare. Nagagamit yan. Kaya pag hindi susunod yung isang hepe ng isang police station doon sa isang bayan na tutol sa kalooban niya na magpatakbo ng illegal gambling, ay isang pitik lang yun. Kakausap doon sa highest ranking na official yan, paano to? Hindi sumusunod sa akin to Tanggalin mo to, palitan mo na. Ora mismo, pwedeng palitan yun. Dahil taliwas siya sa plano ng mga opisyal sa lokal na pamahalaan. At ang iluluklok dyan ay yung mga kampo ni kamatayan, kampo ng mga diablo. Yun ang luluklok dyan na ang Panginoon nila ay pera. Kasi paano mo ngayon mapapahinto o makokontrol ang mga illegal na sugal na mga nabanggit katulad niyan, yung weteng pare, sabi siya pare kahit sino maging presidente ng bansa, wala na makapagpapatigil sa weteng dahil yan ay kinamulatan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas na sinimulan nung ating mga kababayan mula sa iba bansa. Sila pa simula na weteng dito sa Pilipinas.
Kaya pala waiting tawag siya pare, kasi antayin mo resulta. Waiting. Waiting. Oo, waiting pare. Antayin mo yung resulta nung lumabas doon sa pagbobola. Yun yung waiting. O pinaganda lang. Ate Chinese pare yung Chinese pare yung yung investor doon para magtayo ng mga illegal bookies pumunta na waiting. Punta na waiting. Ayun, naging J pare. Yung waiting, yung J na ngayon na spelling. J-U-E-T-E-N-G. Waiting, hindi na waiting. Kasi doon lang siya. Ano ba lalabas? Antayin mo na lang. Pagsalita English, just wait. Waiting kayo riyan. Yun pare, waiting. Okay. Ngayon, yan, hindi na kaya kahit sinong mga sa nasyonal, kahit presidente. Nakita mo si Erap Estrada. Gusto nga, illegal yan Kasi hindi nga makontrol Hindi nga makontrol ni Erap Estrada ang waiting Kaya sabi niya, illegal na lang natin ang operasyon. Nagalit. Marami nagalit ng mga general, marami nagalit ng mga politiko. Hindi pwedeng illegal yan. Wala intelligence namin. Di ba? Yun yan Pagkatapos ang hindi maganda pare, narinig ko pare, yung mga video karera. Yes. Bumabalik na naman ang video karera pare. Nanlamig na yan Nanlamig na yung mga video karera na yan. Baka mukha pare, lahat ng barangay nito, sangkaterba na naman ang mga video karera. Kaya pala nanlamig, inoperate muna, kinondisyon yung mga makina ng devil machine na yan pare. May kilala ko hari ng video karera dyan sa Valenzuela, sa Arcong Bato. Nandyan yung hari Isa sa, pare, alam mo yung nakapunta ka na ba sa Recto? Sa may Recto, sa Manila. Recto, pare. Nakarating ka na sa Recto. Kapilido nun yung hari ng video karera Diyan sa Valenzuela. Sa Valenzuela, pare. Baka buhay na naman yan. Patay na naman tayo. Yan ang salot. Yan ang salot sa mga estudyante. Dahil timing nila, pagbubukas ng klase, maraming baon yung mga bata, maraming pantaya sa video karera. Ganon. Okay. Mga kataan dyan Okay. Tapos pare, yung sa pula, sa puti, anong tawag doon pare? Yung perya, amusement park. Sa perya pare, tapos yung sa pula, sa puti pare, meron din pare sa mga... meron din pare, meron na rin sa pula, sa puti. Sa mga sabungan yung ginagawa yan pare, sa pula, sa puti, manok, yung kulay ng manok. Tignan mo ngayon. Ngayon, pupuntuhan natin. Bibigyan natin ng komentaryo ang ating pambansang kapulisan, pare. Ang ating pambansang kapulisan, pare. Kasi sila yung otoridad na pwedeng, yung police power nila, na pwedeng sumalakay, o yung raid sa salitang Ingles, pwedeng magpahuli at magpasara niyan. No? Kahit pamatikas yung mayor, sa yung bayan, basta pinatupad ng pambansang kapulisan, yung batas para sa illegal gambling, walang magagawa yan. Ngayon, ang tanong dito, sino namumuno ngayon? Ang namumuno ngayon dyan si PNP Director General Romel Ambil. Melville, yung ating PNP chief, ano pinito? Si Romel Merville, Merville. Ayun, kung di ako nakamali. Ayun, okay. So, nasa kanyang mga nakasalalay. Nasa kanyang posisyon, nasa kanyang integridad. Sabi nga doon sa labas, doon sa Camp Crame, to serve and protect. To serve and protect. Sa Tagalog, maglingkod at protektahan yung ating mga kababayan. Ganda, to serve and protect. Yan ang yan ang slogan ng ng PNP doon sa labas ng Crame. Ngayon. Mga illegal gamblers, di ba? Mamamayan din yun. Kaya to serve. Mamamayan din yun. To serve. Kaya nga, baliktad Baliktad. Baliktad ang ibig sabihin. Paglingkuran natin mga illegal gambling at protektahan natin sila. Ganon. Para patuloy silang mamayagpag, magkamal ng pera, para yung intelligence natin malaki rin. Ganon. Pero kung gagamitin lang ng ating pambansang kapulisan yung kapangyarihan, hindi uubra yan. Hindi uubra yan. Sukdulan talaga matanggal sila sa kanilang pwesto. Ipakita nila na nung ako ang namumuno, ay meron ako naiwang legasiya
sapagkat nung panahon ko ay sinikap ko na ipasara, hulabugin, hulihin, arestuhin, ipakulong yung mga nagsasagawa ng mga illegal gambling. Yun ang maganda rin eh. Pero kung may tatawag mula sa taas, General, PNP chief, huwag mo nang pakialaman yan. Yung Central Luzon, amin yan. Bahala ka na sa Southern Tagalog. Tatawag din yung yung power broker ng Southern Tagalog. Chief, hindi pa nakarating sa'yo? May bindisyon ito eh. May bindisyon ito. Kailangan matuloy namin ang operasyon kasi malapit na ang 2025 election. Dito kami kukuha ng pera para itulong, makapag-finance ng mga tatakbong kandidato sa Senado at Kongreso. Hindi ka ba nasabihan? Ito, kausapin mo. Patay na. Chief! Huwag mo nang pakialaman niya, Southern. Di ba? Luzon yun, pare. Central Luzon, North, saka Southern. Tuloy-tuloy ang illegal operation ng gambling. Paano ngayon? Ano ngayon mangyayari sa bansa? Anong matututunan ng ating kabataan kung mas nauna pa sila papasok do sa video karerahan? Ano maituturo ng mga magulang kung yung mismo mga magulang ay nagpupunta doon sa video karerahan? Pare, may matatanda, 70 years old nga, naglalaro ng video karera, pare. Yung matatanda. Yan ay mga illegal. Hindi katulad pare nung casino, meron yang permiso yan sa PAGCOR. At ang pupunta lang diyan talaga yung mga manyayaman, yung mga may kaya sa buhay, yung mga ibingo, may mga pahintulot yan. Kasi may mga logo ng PAGCOR yan, pare. May mga logo yan. Ibig sabihin, yan ay amusement. Yan ay sa lugar na libangan. Pero bawal ang mga bata. Para nakalagay dun eh. Di ba? Below 21 years old, not allowed to play, not allowed to enter these premises. Ganun yan, pare. Ibig sabihin, nailalayo nila yung mga bata doon sa ganung sugal na legal yon. Pero dito sa pergalan, sa perya, color game, sa pula-puti, sa wedding, sa ano-ano man sugal, sa pagkakakitaan, walang permiso yan. Wala. Pero may bindisyon ng mga opisyal. Ayun, pare. Yun, ang permit lang nila, pare, yung entertainment. Entertainment. Kaya hindi nakalagay doon na may sugal sila. Pare, may nangyari yan, pare. Kumuha ng permit, pare. Kapitan, barangay, 45,000. Pare, 45,000. Ano pa yan? Negotiable yun. Pagka medyo maganda yung lugar, hot area yun, marami talaga, thickly populated, pare. 60,000. Take it or leave it. Gusto namin paglagyan ng perya. Pare, amusement eh. Pare, amusement eh. Entertainment. Perya. Yung basketball court, lagyan po namin ng ng perya. Teka, sandali. Ba't nilalagyan ng perya? Yung basket, sabi yun ni Mayor, maganda raw paglagyan yun eh. sabi yun ni Kapitan, yung malawak. Pwede yun maglagay ng perya eh. Okay lang yun eh. Okay lang yun. Pinatay mo na ang kaligayahan ng mga kabataan sa larangan ng sport. Pagkatapos, akala mo Ferris wheel, Chubibo, tsaka kung ano-ano mga doon na palaruan, biglang lalagay pare, doon sa bandang likuran pare, mahabang mga lamesa. Ang liliwanag ng ilaw pare. Sa puti, color game. Ayun, mga bata, 14 anyos, 12 anyos, 15 anyos, mga naglalaro ng color game. Okay. Thank you, pare. Gusto pa natin sa tayo magtuloy-tuloy pa. Subalit, pare Goy, ang oras ay naging maramot sa atin. Pare Goy, wala na. Sige. Pare Goy, magpaalam na tayo. Pare Goy, mga kaibigan, kayo boy nakinig sa Boses ng Bayan para sa mamamayang Pilipino dito sa #TNB8TV, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Hanggang sa muli po, sasabihin namin sa inyo dahil ito po'y biglaan lamang, pare, sa ating Danny Mario. Kaya, pare Goy, okay, magpaalam na tayo.
Test broadcast lang muna tayo. Ito po test broadcast lang po. Tinignan po namin kung anong mga adjustment ang gagawin namin ni Paring Freddy pagdating ng panahon. Pag okay na po at amin pong i-announce yung official launching po official launching ng programang ito. Okay, sa lahat po ng sumubaybay, sumuporta kay Jomar Apolinar, Victoria Mario, kay Kape Manalili ng Nabota City, doon sa ating sila Nene Quizon, sila Ling Narciso, si Eli Mutia, ayan sila Norma Fernando at Romy Fernando ng Montreal, Canada, Bobenteus ng Canada at si Rodi Santos ng California, USA. Ito po ang lingkod, si Danny Mario kasama si Paring Freddy Velez sa programang Boses ng Bayan para sa mamamayang Pilipino. Bye-bye! 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 Bye-bye!